We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Pipila ka adlaw una ang pagsugod sa klase sa mga pampublikong eskwelahan sunod semana. Pinaspasay na ang mga teachers sa pipila ka eskwelahan sa Davao City sa pag-repaint sa mga pader nga gipangtanggalan og posters. Zamboanga City Police nakihiusa sa Brigada Eskwela 2023 sa mga tulungaan nga nahimutang sa mga island barangay sa Dakbayan. Ani ang report ni Argil Relator. Humano baklas ang mga gipangpilit kani adto nangunay na sa pagpamintura sa pader sa iyang classroom sa Jose P. Rizal Elementary School sa Davao City ang kindergarten teacher nga si Maika. Buot niya nga una matapos karong semanaha, mahumanan niya og repaint ang classroom aron limpyo tan-awon subay sa gipagulang kamanduan sa Department of Education. Nangunay lang pud ko and syempre kung naay mabot nga parent mas maayo pero kung ako ra okay ra pud. Usa na mabilin sa classroom, ma'am? So ang mga mabilin is ang materials lang jud nga magamit during class which is ang alphabet and then ang numbers. Sa Manuel Alquezon Elementary School, nagkomisyon gayud og taga-pintura ang magtutudlo niining classroom aron dili na maklaro ang mga lakra sa gipang baklas nga mga disenyo. Para yung pasab sa pagpananggal ang ubang magtutudlo sa mga dili na kinahanglan sulod sa ilang classroom. Ana sa sobra 1,200 ka pupils, gikan kinder hangtod grade 6 ang gilaumang magbalik eskwela sa maong eskwelahan. For the meantime, maulang gihapon ang grade 1 to grade 3 is emergency siya because we lack of classrooms. So, pero na ongoing may na coming na 20 classrooms, new building. Nakatakdang magsugod ang klase sa pampublikong eskwelahan sa nasod karong Martes, August 29. Nagpahigayon og Brigada Eskwela ang mga personahe sa Zamboanga City Police Office sa mga island barangay sa syudad. Usa sa ilang mga bisita ang Tigtabon National High School sa barangay Tigtabon. Nang apod-apod sab sila og mga silhig, dustpan ug mga pintura ngadto sa mga magtutudlo. Anaasab sa 50 ka mga estudyante sa maong tunghaan ang nakadawat og mga pagkaon ug uban pa. Nagpahigayon sab ang ZCPO lecture kalabot sa crime prevention ngadto sa mga estudyante kauban ang ilang mga ginikanan. Tubong sa kapulisan yung makatabang sa hapsay nga pag-abli sa klase. As long as dali sila kanamon request no na maskin abla kita ng mga island barangays tanda kita no kay among kanisitan priority tamen di amon city director especially ato mga less na tapo de ligael tulong kanila debe kung nakikita andang as a priority. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. 17 anyos nga lalaki sa Tagulwan, Misamis Oriental, gamisulay ko ng pagpangawat sa Tagulwan National High School ang patay, human makuryentehan. Ano ang report? Emosyonal nga miatubang sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang inahan nga itago nato sa alias Neneng nga gisaysay ang tinuod kuno nga nahitabo siyang minority edad nga anak nga si alias Manuel, 17 anyos. Si Manuel nakaplagan patay sulod sa Tagulwan National High School. Nakamaskara og itom og nakahigda duol sa linya sa kuryente. Nakurat kuno ang inahan sa nahitabo sa iyang anak. Buotang bata ug taas matod pa ang pangandoy niini sa iyang kinabuhi. Ingon ko sa iya nga bi, makuha na lagi na nimo nang imong gipangandoy nga cellphone kay eskwela ba yan siya kinahanglan jud na makapadala imong magulang.
ato ada yun kang palitan kung pila atong mapunan kay naaman kay purpose. Aminado ang inahan nga lisod ang ilang kahimtang, labi pa nga pagpananggiti lang ang panginabuhian sa iyang bana. Dako ang iyang pagtuo nga naimpluwensyahan sa barkada ang anak. Nagugani siyang papa nga may istorya sa si Bibi ka ako ga istorya po ko sa iya nga. Di kaya lagi ng mga barkada kay mga perisyo. Base sa investigasyon sa Tagulwan Municipal Police Station, nga misulay kunog pagpangawat ang biktima sa mga gamit sulod sa tunghaan. Didto kini nakit-an dapit sa shielded metal arc welding Consmao Room. Kapin 4 ka oras na sab kining patay, diyang nadiskubrihan. Ang amog yung nakita ang motibo is theft or robbery kay kinural man ang eskwelahan. Tapos among gitrace dito ang yang giagian nga mga kuan sa kural is gipangbali pa kanya ang mga kalamonggay. Tapos miambak sa kural tapos nisulod siya sa usa ka room. Nang hinaot ang kapulisan nga magsilbing leksyon sa publiko, ilabi na sa kabatan-unan nga dili malambigit sa dili maayong binuhatan. Disposition ani nagpaabot mi sa ginikanan uon sa ilahang kuan ang complain ba sila og dili na amo lang ipaabot. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Gibisita mismo ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang pagsaulog sa 10th Infantry Division sa ilang ika-17 nga anibersaryo. Gidayeg nini ang 10 ID sa pagkadeklara sa Davao Region nga insurgency-free. Dungan nanagan ang 300 ka runners nga gilangkuban sa mga sundalo, military dependents ug pipila ka sibilyan sa gipahigayong 21-kilometer fun run sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, isip kabahin sa ilang ika-17 nga anibersaryo. Gawas niini daghan pang aktibidad sama sa Aguila Battle of the Bands, Ginoo at Binibining Aguila 2023 ug uban pa. Highlight sab ang pagbisita sa Kanhi Commander sa 10 ID ug karon National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Gidayeg niini ang kasundaluhan sa pagkadeklara sa Davao Region isip insurgency-free. Human ang 17 katuig nga pakigbatok sa Aguila Division sa mga rebeldeng NPA. But look at where we are now. It is very reassuring to know that the seeds we planted several years ago are bearing fruitful yields and are continually watered and nourished by the sweat and blood of our entire force. In a short span of time, despite being one of the youngest Philippine Army major units, 10 ID has achieved a significant number of feats. Credit goes to our brigade and battalion commanders who have played a key role in our mission success. It is now our task to add to these achievements and sustain our gains. Sobra 80 katuig na nga punuan sa Acacia sulod sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City ang natumba atol sa kusog nga ulan ug hangin. Parte sa school building ug pipila ka nakaparadang sakyanan na danyos. Anong report? Adlawng Sabado, dungan sa pagbunog sa kusog nga ulan ug hangin, kalit nga natumba ang dakong punuan sa Acacia nga anaa sulod mismo sa campus sa Misamis Oriental General Comprehensive High School sa Cagayan de Oro City. Tungod sa kadako sa mong kahoy, nadamyos niini ang parte sa school building nga anaa sa iyang atubangan. Samtang ang sakyanan sa tunghaan nga gidonar sab sa mogs, di na maitsura human nadatugan. Hinoon, walay nasamdan o kinabuhing na angin sa insidente. Kay wala may klase, so walay kinabuhing nga nakalas. Wala pod kayo property nga mga sakyanan kana ra yung school vehicle nga ribo. Human ang pila ka katuigan, natumba gayod kining karaan nga punuan sa Acacia dinhi sa Misamis Oriental General Comprehensive High School. Sumala pa sa mga karaang residente dinhi nga ang maong kahoy nakasaksi pa sukad sa panahon sa mga Hapon. Dugay na ni Second World War na siya. Napay mga istorya nga ang mga dinakpan sa Hapon, mga Amerikano ug Pilipino ipangbitay kuno diha nga kahoy. Istorya lang po na. Hinoon, adlawng Lunes, gilayon sab nga miadto mga personahe
sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD alang sa clearing operation. Ang ubang parte sa kahoy nga mapuslan pa nakatakdang himuong lamesa sa mga maestra. Pasalig karon sa tunghaan nga bisan man sa hitabo dili kini makababag sa ilang pagtudlo. Labi pa nga abli sa klase na karong sunod nga semana. Ang building i-repair gina. Repair na kaligon man nga building. Partially kana naman sa gawas, sa koridor ra siya. Koridor ang sulod sa classroom wala gyud. Ang koridor ra tungod ani mo na natulo, na damage ang atop. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga micro, small and medium enterprise food processors sa Northern Mindanao nagkatapok aron ipakita ang ilang mga lokal nga produkto. Kapin 20 ka mga local food processors ang nagkatapok sa usa ka dakong mall sa Cagayan de Oro City aron ipakita ang ilang mga gamang produkto nga sagad gikan lang sa Cagayan de Oro City. Ang maong kalihukan kabahin sa kasaulugan sa Higalaay Festival 2023. Usa kuno kini ka pagpakita sa dakbayan sa Cagayan de Oro City sa ilang suporta sa mga micro, small and medium enterprise nga anaa sa Cagayan de Oro City. Dako sab kuno ang ilang kontribusyon sa kalambuan sa dakbayan. Panawagan karon sa Food Processors Association of Northern Mindanao nga suportahan ang mga produktong lokal aron mas mapalambo pa ang ilang industriya. Naglaylo sa mo and ang isa sa akong aim gyud is hinay-hinay mapabalik sila. MSMEs are one of the largest taxpayers of the Philippines. Then it's but fair nga matagaan po nato sila sa financial sustainability. Halos katunga na ang nahuman sa usa sa giingong pinakadakong passenger terminal building sa nasud nga ginatukod sa Zamboanga City. Kini sumala sa Philippine Ports Authority. Ani ang report? Mao kini ang kasamtangang terminal building sulod sa Philippine Ports Authority sa Zamboanga City. Aduna kini 300 seating capacity nga sumala sa PPA kulang gayud sa 5,000 hangtod 7,000 ka pasahero nga mudagsa kada adlaw sa maong pantalan. Matud pa, problema kini alang kanila ilabi pa nga nagadagsa na ang mga turista nga buot mo bisita sa Basilan, Tawi-Tawi ug Sulu area. 2019, the Port Management Office, especially dito sa Port of Zamboanga, we were able to record 5.1 million passengers for that year. So with that historical figure, PPA management decided to really build a new passenger terminal building. Tungod niini, gilaraw ang pagtukod sa 9,416 square meter floor area nga adunay 4,000 seating capacity nga passenger terminal building sa PPA. Aduna kini gitaganang budget nga 485 million pesos. Matud sa PPA, gilaraw nga usa kini sa pinakadakong terminal building sa nasud. Marami po tayong mga amenities dyan. Number 1, meron po tayong elevator and escalator kasi 2-story po yung ating terminal building. And then sa taas, sa second floor, meron po tayong mga leased spaces for for mga stores. And then we have VIP lounges, meron tayong mga prayer rooms, Meron tayong mga pocket garden sa loob. Gisugdan na ang pagtukod niini niadtong Pebrero 2021 ug kasamtangang anaa na sa 41% nga nahuman. Gilaraw nga mahuman kini sa Pebrero sunod tuig. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa na ka bagyo ang ginabantayang low pressure area nga anaa sa Sidlakan sa Luzon, ang Tropical Depression Goring. Ulay na matikdan ang sentro sa bagyo sa 405 kilometers
Sidlakan sa Kalayan, Cagayan. Aduna kini kusog sa hangin moabot sa 55 kilometers per hour. Wala pay gitaas nga tropical cyclone wind signal sa bisan asang bahin sa nasod. Sa mosunod nga mga oras, posibleng magkakusog pa ang bagyong Goring. Hinay-hinay sab nga mausab ang direksyon niini. Ugma, posibleng maglihok kini pa south. Sa weekend, mubalik ang lihok niini nga panorte. Ubos ang tsansa nga maglandfall ang bagyo apan tungod sa ginatawag nga area of uncertainty. Pasabot, posibleng muagi sa pipila ka lugar sa Cagayan Valley ang bagyong Goring. Maglandfall man o dili ang bagyo, lauman nga mas mukusog pa ang habagat sa Domingo o Lunes kung asa apektado niini ang Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa Mindanao, karong buntag, lauman ang pagulan sa pipila ka lugar sa isla base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini sa hapon ug mas halapad na ang makasinati ug pag-ulan. Busa mag-igmat kanunay sa posibleng baha o landslide. Libuan ang walay kuryente human gikuso-kuso sa Tropical Storm Harold ang Texas sa Estados Unidos. Gikuso-kuso karon sa Tropical Storm Harold ang Southern Texas sa Estados Unidos. Kusog na hangin ug kusog na ulan ang nasinati hinungdan nga libuan kakabalayan ang nawad-an og kuryente. Nagpasidaan sab ang gobyerno nga posibleng mugrabe pa ang pagbaha nga masinati og dakong kadaot ang hatod sa bagyo. Sa video, makita ang kusog na ulan ug gibaha nga kalsada. Anaa sa 1.3 million katawo sa Deep Texas ug Rio Grande Valley ang ubos sa tropical storm warning. Ang bagyong Harold ang adunay kusog nga hangin nga anaa sa 50 miles kon 80 kilometers per hour. Duha ang patay samtang libuan ang gihiklin gumikan sa grabing baha nga epekto sa way puas nga ulan. Anaa sa duha ka tawo ang patay samtang libuan ang apektado sa baha nga epekto sa kusog nga ulan nga nasinati sa sentro sa South Chile. Sa drone video, makita ang halapad nga epekto sa baha sa Talca City sa Chile. Milapaw ang tubig sa sapa nga misubay na sa kalsada. Dagang kalsada ang dili maagian og mga Chilean nga nawad-an sa ilang pinuy-anan. Ang National Service for Disaster Prevention and Attention anaa sa 30,000 ang isolated ug anaa sa 33,000 ang nahiklin. Pipila ka mga traffic lights sa mga intersection sa Gensan, operational na. Kiniilawom sa traffic signalization program sa Dakbayan. Lauman sab nga sunod tuig, operational na ang mga CCTV camera ni ini. Ano ang report ni Just Tony Humamil? Kamatikdan karon sa mga nag-unang kadalanan sa General Santos City, partikular sa mga intersection ang mga newly installed nga traffic signalization system. Gani pipila ka mga traffic light ang operational na. Sama na lang dinhi sa Digos Macar Road and LSA Road, Cabell Street intersection sa Barangay Lagaw. That will all actually cover 22 intersections, new intersections, no? And naatay daan nga 11 intersections. So ang total is 33. So ang project will be completed by March 2024, no? Ang maong proyekto ilawom sa Traffic Signalization, CCTV Synchronization Program sa LGU. Gilaraw sa mong programa ang paghatag og convenient ug efficient nga pamaagi sa pagmanage ug pagkontrol sa dagan sa trapiko. Subay ni ana aduna sa kapin 200 ka mga CCTV camera ang ipangtaod sa mga intersection sa General Santos City. Lakip na ang mga lugar nga sagad daghan ang tao, ingon man ang mga checkpoint. Gibana-bana ang mahuman kini sa Enero sunod tuig. Kay part sa CCTV kanang mo identify og plaka. Mo capture og plaka sa sakyanan. Or napoy klase nga CCTV nga mo capture og very clear sa nahong sa tao. Kabahin sab sa proyekto ang pagmugna og Central Command Center nga ipahimutang sa City Hall sa opisina sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung diin ang maong mga CCTV connected sa Central Command Center. Busa real-time matud pa nga makita sa mga operator ang panghitabo sa mga kadalanan. So that is a deterrent sa mga commission of crimes, no? Kaya ato mang makita diha kung kinsay mga naay motibo nga muhimo og krimen. Po diha ma-identify po nato diha kanang mga violators sa traffic. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Kini ang At Home with GMA Regional TV. Arestado sa bypass operation ang magtiayon nga gikonsiderang high-value target sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kapin 3 million pesos nga kantidad sa droga na kumpiska sa otoridad. Ano ang report ni Justoni Humamil? Wala na nakaikya sa mga operatiba sa PDEA BARM. Kapulisan o kasundaluhan ang magtiayong gikonsiderang high-value target atol sa bypass operation sa sitio Abu Bakar, Barangay Simuay, Crossing Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, adlong Martes. Gilang mga nadakpan nga magtiayon nga sila si Samira Usmeña, 37 anyos, usa ka recruiter, ug ang bana niini nga si Saydamin sa Mama Lagiamuda, 25 anyos, usa sab ka recruiter, nga pulos mga residente sa Barangay Makasampin, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska gikan kanila ang 11 ka paketa sa gituuhang shabu nga motimbang og kapinto nga sa kilo. Gawas ni ana, nakuha sab gikan sa mga dinakpan ang usa ka pistola, ingon man mga buhing bala. Na-confiscate po natin yung more or less 500 grams of illegal drugs na nagkakahalaga po ng 3.4 million pesos. Kasama na rin yung mga baril at iba pang mga evidence. Sa investigasyon, nasuta nga ang mga dinakpan kanhina nasikop sa pagpamaligya gihapon og illegal nga droga. Matod pa, sagad nag-operate og drug trafficking ang duha sa General Santos City, Cotabato City ug Davao City. Naturang suspect natin ay matagal-tagal na po itong nasa monitoring natin. And fortunately nga, kahapon kumagat sila sa ating entrapment operation, kaya po successful yung ating pagkahuli sa kanila. Sa karon anaa na sa PDEA BARM Jail Facility ang mga dinakpan samtang nagpaabot pa sa inquest proceedings alang sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Ako si Jess Tony Humamil Para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka lalaki nga giingong miyembro sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF nga nalambigit sa Ungkaya Pukan Basilan ambush, misurrender na. Giila ang duha ka giingong miyembro sa MILF nga misurrender sa 101st Brigade nga sila si Adsmin Manjapal, 20 anyos, ug si Mudsni Sapaw, 27 anyos, pulos residente sa Barangay Ulitan, Ungkaya Pukan Basilan, kung asa nahitabo sab ang ambush sa tropa sa 64th IB, lakip kang Vice Mayor Ahmadin Barahim niadtong Agosto 12. Sumala sa Joint Task Force Basilan, ang duha ubos sa liderato ni Huram Malangka sa MILF sa lugar. Matod ni Brigadier General Alvin Luzon, commander sa JTF Basilan, nga pasakaan og kaso ang maong mga suspect ingon man ang pagpangita sa ilang kaubanan. Sa karon, giturn over ang duha ka suspect sa Basilan Provincial Police Office. Usa ka balyena ang napalgang patay sa baybayon sa Zamboanga City. Gilayong girespondihan sa mga personahe sa Office of the City Agriculturist, BFAR-9, Office of the City Veterinarian, lakip Philippine Coast Guard, ang usa ka balyena nga na-stranded sa baybayon sa Purok 8, Barangay Sinunog, Zamboanga City. Apan sa pagsuta, ang maong balyena wala na'y kinabuhi. Sa eksaminasyon sa otoridad, migula nga aduna kini chronic disease hinungdan sa kamatayon niini. Nakahiagom sab kini og daghang mga samad sa lawas. Ang maong balyena, usa ka klase sa false killer whale nga nalakip sa endangered species. Ana sa 10.7 feet ang gitas-on niini. Gilubong na sa mga otoridad ang maong balyena sa mismong barangay sa syudad. Nagpahigayon na ang Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao og groundbreaking sa bagong headquarters og Operation Control Units niini nga itukod sa Zamboanga City. Nakatakdang sugda na ang pagtukod sa bagong complex facility sa Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao. Nga moabot sa kapin 11 hectares ng luna sa Special Economic Zone and Freeport sa Barangay San Ramon, Zamboanga City. Ang kapin usa ka ektaryang luna niini pagatukuran og headquarters, 5 ka ektarya alang sa Regional Training Center samtang 5 sab sa ka ektarya alang sa ubang operation units. Sa buong PCG complex facilities pagatukuran sab kini og pantalan, swimming pools, firing range, special operations, obstacle, grandstand ug modern command center. Matod sa PCG Southwestern Mindanao, ang maong infrastruktura makatabang kuno sa pagpalambo sa mga serbisyo sa PCG alang sa katawhan.
Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Nelson Mandela, former president of South Africa. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.